Si J-Boy Magdadaro ay 15 taong gulang at naninirahan sa Barangay Hubay, Liloan, Cebu. Nag-aaral siya sa Hubay Integrated School Grade 9. Aktibo siya sa serbisyo sa komunidad. Dati siyang volunteer sa Sangguniang Kabataan bilang support staff. Siya rin ay isang skimboarder na may karanasan sa dagat. Ito ang nakatulong sa kanyang rescue mission. Siya ay isang sponsored child ng World Vision. Ano ang nangyari noong Bagyong Tino? Noong Nobyembre 4, 2025, dumating ang Bagyong Tino sa Cebu na nagdulot ng malakas na ulan at baha, lalo na sa Liloan, Cebu. Dahil sa baha, maraming residente ang naipit, kabilang na ang mga bata, matanda, buntis, sa kanilang mga bahay at bubong. Si J-Boy ay nagdesisyong tumulong. Gumamit siya ng maliit na bangka at salbabida, lifebuoy, para magsagip ng tao. Mula mga alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, patuloy siyang naglakbay sa baha. Hinahakbang ang malakas na agos ng tubig. Araw-araw, dahil sa lakas ng ulan at baha, may mga debris at delikadong bahagi sa tubig, pero hindi siya tumigil. Isinakay niya ng paisa-isa ang mga nangangailangan, mga bata, matatanda, buntis at iba pa, at dinala sa mas ligtas na lugar. Sinabi niya na kahit malakas ang tubig, ginawa niya ito dahil naririnig ko ang sigaw ng tao. Ayon sa kanyang ina, si Alma Magdadaro, hindi kumain si J-Boy habang ginagawa ang rescue efforts. Sa araw na matapos ang kanyang pagsagip, nagkaroon siya ng lagnat, maaaring dahil sa pagod at stress. Hindi rin siya tumanggap ng pera bilang pasasalamat. May nag-alok sa kanya, pero tumanggi siya dahil para sa kanya, ang pagtulong ay walang kapalit. Bilang pagkilala sa kanyang ginawa, binigyan siya ng full scholarship mula sa munisipalidad ng Liloan. Ang scholarship ay kasama ang 3,000 buwanang allowance. Ang grant ay para sa kursong pipiliin niya sa kolehiyo. Ibig sabihin, malaya siya pumili ng specialization sa hinaharap. Ayon sa ulat, may iba pang grupo sponsor na nagbigay ng suporta sa kanya. Nag-donate ng damit, pagkain, sapatos, bisikleta, at iba pa. May mga naniniwalang karapat-dapat siya sa mataas na pambansang pagkilala sa tapang tulad ng Order of Lacandula. Gusto niyang kumuha ng criminology sa kolehiyo. Ayon sa kanya, gusto niyang makatulong sa tao sa mas malawak na paraan sa hinaharap. Para sa kanya, ang pagtulong sa kapwa sa oras ng sakuna ay hindi para sa pansarili. Isa siyang halimbawa ng malasakit at kabayanihan. Ang kanyang tapang ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao sa Cebu at sa buong bansa, lalo na sa mga kabataan. Luwas naman talaga ng pamilya. Pauli sa nipadong ta. Nitago mo sa kahoy. Gusto mo matabang dito. Unang uli basta kibaw niya. Pag sakay nila ni balik ko dito nanabang ko. Nagsagabida ko ako iduot. Pero ang giuna to mga tiguwang buntis ug bata. Maglibog kay kasi mong tabangan kay daghan kasi tiagi to. Mga itabang ba sa kapado. Kato na rescue na alas 8. Nauli ko sa mga kilong-kilong. Daghan din salamat. Daghan din salamat sa kapitan niya. Sa mga tabang sa mga tatay. Pinatunayan niya na ang mga kabataan ay may kakayahang maging leader, tagapagligtas, at inspirasyon sa bayan. Isang aral na ang kabataan ay may mahalagang papel sa pagbuo ng mas makatao at matulunging komunidad.